Welcome sa Philippine Weather Trivia. Para sa mga bago sa channel na to, ako si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. At gaya nga ng inaasahan, tuluyan nang nalusaw ang bagyong Maymay. Kahit yung kanyang tira-tirang kaulapan o yung kanyang remnant low pressure area ay wala na rin po sa ating area of responsibility. Ito ay naging parte na nga ng hangin na hinihila nitong bagyong may international name na Dolphin. Itong bagyong Dolphin ay hindi natin inaasahang maglandfall o tumama sa anumang bahagi nating kalupaan at hindi na rin natin inaasahang pumasok pa sa ating area of responsibility. Pero habang binabaybay niyan itong mga isla sa katimugang bahagi ng Japan, nagpapalakas po yan o siya po ang humihila sa ating habagat kung saan yang pong habagat ang dahilan ng mga pag-ulan natin at malalakas na bugso ng hangin sa malaking bahagi nating bansa, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi nito. Kaya dito sa Metro Manila, hanggang sa darating na weekend, magpapatuloy po yung ating mga breezy at mahangin na conditions at kung minsan, meron din po tayong mga pag-ulan na thunderstorm. So yung ating pag-ulan ay tinatawag nating manaka-naka o intermittent o paputol-putol na pag-ulan. Ang ibig sabihin po niyan, sa buong maghapon, maulap ang panahon natin, minsan sumisilap ang ating araw, pero mas madalas po na maulap ang panahon at mataas ang tsansa ng pag-ulan anumang oras sa maghapon. Kaya sa may mga lakad ngayong weekend, mas madadagdagan pa po yung ating pag-ulan ngayong weekend. Isa-alang-alang po natin ang mga posibleng pag-ulan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms dahil malalakas po yan. Hindi lang po sa Metro Manila, nagsishift nga yung ating mga pag-ulan o yung mas madami nating pag-ulan dito sa Occidental Mindoro dahil sa axis ng ating habagat. At ang mga karatig lugar ng Metro Manila, gaya ng Rizal, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, ito pong ilang bahagi ng Quezon, ang natitirang bahagi po ng Mimaropa, posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan dyan at mga thunderstorms. Mas marami rin tayong natatanggap na pag-ulan dito sa western section ng Central Luzon, ang areas po ng Zambales at Bataan, kasama po dyan ang Pangasinan sa Ilocos Region. Although nababawasan yung ating mga pag-ulan ngayon, meron tayong another round o another surge ng mga malalakas na pag-ulan bukas dahil naman sa epekto ng habagat. Ang natitirang bahagi ng Central Luzon, posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. Kasama nga dyan ang mga areas ng Tarlac, Pampanga, Bataan, Nueva Ecija, at ang natitirang bahagi rin po ng Ilocos Region. Maulan pa rin po tayo dito sa area ng La Union, kasama po dyan ang Ilocos Sur. At nababawasan na yung ating mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Mostly yung ating concentration ng mas marami at mas madalas na pag-ulan ay nandito sa western section o nasa areas na mga nakatapat dito sa West Philippine Sea. So magpapatuloy ang epekto ng ating habagat in the next 2 to 3 days at hindi agad yan mawawala. So bakit po meron tayong mga sama ng panahon pang posibleng mabuo dito sa East Philippine Sea o dito sa kalagitnaan ng Pasipiko? Aktibo po yung ating tinatawag na monsoonal trough. Ibig sabihin po niyan, itong general area na ito ay medyo active siya ngayon at yun nga, may mga posible tayong inaasahang mabuong sirkulasyon dito po sa mga kaulapan, sa may area ng Guam. At ito nga, ang bagyong Chanhom. So, yung kanyang hinihilang hangin is may possibility rin po magkaroon ng development. So, itong general area nito, maaari tayong magkaroon ng sirkulasyon dyan sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, hindi yan natin inaasahang pumasok sa ating area of responsibility. Pero kung titingnan nyo yung flow ng ating hangin, yan. Yung iba ay papunta dito at yung iba naman ay papunta dito sa general direction nito. At ito nga, meron tayong malawak na kaulapan dito. So, yung ating habagat, sa mga susunod na araw ay mag-fluctuate lamang, hihina at lalakas, pero hindi pa po mawawala. Hindi pa titigil at hindi pa magpapahinga. Wala pa tayong inaasahang monsoon break anytime soon. Kaya maghanda po tayo sa mga posibleng pag-ulan na maaaring idulot ng habagat sa mga susunod pang mga araw hanggang sa susunod na linggo. So narito naman ang heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa ating maaaring matanggap na pag-ulan dahil sa epekto ng habagat. Kung mapapansin nyo dito, bumaba yung ating concentration ng mas maraming pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pero magpapatuloy pa rin po yung ating mga posibleng 50 to 100 o katamtaman at kuminsan malalakas na pag-ulan dito po sa mga areas ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan, maging dito sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, kasama po dyan ang Rizal, at Metro Manila, Cavite, Laguna at Batangas, maging dito po sa mga areas ng Western Visayas, dyan po sa Antique. Pero yung mga areas po na walang kulay, yung natitirang bahagi ng Mimaropa, ang natitirang bahagi ng Calabarzon, Central Luzon at Northern Luzon, maging dito sa Western Visayas, posible rin po yung ating kalat-kalat na pag-ulan. At yung ating hangin po, ramdam po yan, mag-extend pa po yan sa areas ng Visayas. At narito naman ang heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa weekend. At kung mapapansin nyo dito, bumalik sa itaas yung ating concentration ng mas maraming pag-ulan. Well, hindi bumalik, mas nadagdagan po.
So itong mga areas na napuruhan po sa pagtawid ng Bagyong Maymay dahil sa dami ng ulan, posible muling makaranas ng mga possible 100 to at least 200 millimeters na pagulan. So yan po yung ating mga heavy at kung minsan intense rains. Yan po ang mga areas ng Benguet at Baguio City. So dahil saturated po yung ating mga lupa dyan, mag-ingat po tayo sa mga posibleng flash floods and landslides. Ganun din po ang area ng La Union, Ilocos Sur at Abra. Mayroon din tayo mga possible na 100 to 200 millimeters na pagulan sa Zambales at Bataan. Ito po ay sa darating na weekend at magpapatuloy pa rin yung ating mga pagulan dito sa Occidental Mindoro ngayong weekend. At again, meron naman tayo mga possible na 50 to 100 o yung ating moderate at kuminsan heavy rains sa areas ng Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, kasama po dyan ng Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, including Metro Manila. Again, tuloy-tuloy pa rin po yung epekto ng habagat sa Metro Manila ngayong weekend. Maging sa areas po ng Cavite at Batangas, ang natitirang bahagi ng Calabarzon, posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms, ganun din po sa Mimaropa at sa area po ng Western Visayas. Dahil wala na ang Bagyong Maymay at dahil wala ng bagyo sa loob ng ating area of responsibility, wala na pong nakataas na tropical cyclone wind signals ang Pag-asa. Pero kung mapapansin nyo, muli, ito yung tinatawag nating isobars o lines of equal pressure. Ang ating areas na may dikit-dikit na linya ay may kalakasan din po yung ating hangin. So breezy, mahangin na conditions at kung minsan meron din po yung gusty o bumubugso din po yung ating hangin na hangin ng habagat na pinapalakas nga itong bagyong may international name na Dolphin. So nag-extend po yan hindi lang po sa Luzon, hindi lang sa Metro Manila, mag-extend pa po yan dito sa area ng Visayas. So may mga areas na wala po tayo masyadong pagulan, gaya ng eastern section ng Luzon, Bicol region, at itong areas ng Visayas, pero ramdam natin na medyo mahangin yung ating kondisyon. Kaya maliban sa mga pagulan, mag-ingat din po tayo sa minsan bumubugsong hangin dahil yung ganitong klaseng lakas ng hangin is possible din po makapagpatumba ng mga sanga o maliliit na puno o yung mga bahay na gawa sa light materials o yung mga bintana nito. So nakaka-damage din po kahit hindi kasing lakas nung nasa gitna ng bagyo. At kung may thunderstorms nga tayo, is minsan yung unang buhos o yung unang bugso ng ulan ng thunderstorms may kasama yung malakas na bugso ng hangin na minsan mas malakas pa sa isang bagyo. Kaya mag-ingat din po tayo dyan. Sa ngayon nga, wala na tayong binabantayang anumang low pressure area or bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Pero patuloy pa rin pong nagpapaulan ang habagat, particularly dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa at nagdudulot din po yan ng mahangin na conditions sa ating bansa. Etong bagyong may international name na Dolphin ay nakalabas na sa advisory domain ng Pag-asa. Pero habang kumikilos po yan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, magpapatuloy po yung magpalakas ng ating habagat o southwest monsoon. At maliban dyan, meron din tayong mga posibleng sirkulasyon dito sa may kalagitnaan ng Pasipiko na mabuo sa mga susunod na araw. Kaya hindi natin inaasahang mawala agad yung ating habagat. Magpapatuloy po ang epekto nito, posibleng humina, pero magpapatuloy ang epekto nito hanggang sa susunod na linggo. Kaya paghandaan din po natin yan. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.